Okay guys, at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Saan mo kayong sulok ng mundo. At ito si Willie Boy. Magbigay naman sa inyo ng baka importanteng balita. Serbisyong publiko po para sa ating lahat na umabot na po ng 60 anyos, 60 years old. Guys, medyo tayo ngayon, medyo mag-switch tayo dahil ang ating content ay kung nakita nyo, karamihan po ay cover song, pag-create ng karaoke. Pero sa ngayon guys, dahil alos kagagaling lang natin ng SSS, tayo po ay magbigay ng tip doon sa mga nahihirapan o kaya tinatanong sa kanilang sarili kung paano lalakarin ang kanilang mga pensyon dahil sa halos ka-approve lang guys ng ating online application dito sa SSS para maibigay ko sa inyo yung mga detalye. Pero bago ang lahat guys, tayo ay sa inyo ng napakagandang balita at ngayon ko lang rin yan guys, ngayon ko lang nalaman dito sa YouTube ang tungkol sa update na balita tungkol sa universal pension. Ang sinasabi na universal pension ay 2 beses na po at itong pangalawang pagbasa ay naprubahan na. Guys, panoorin nyo ang kapirasong video ito at congratulations po sa ating lahat. Okay. Our elderly population bears a disproportionate burden of health expenses, with a staggering 59% of these costs being out of pocket. These financial strains are compounded by the limited coverage of pension schemes, with only about 30% of seniors receiving benefits based on their work history. Yet many of our seniors perform an important economic activity and they are unpaid for this. And this is child care. Ika nga, apostolic ministry. Kung wala sila na tagapag-alaga ng mga apo, walang tagahatid sa school ng mga apo, hindi makakatrabaho ang maraming magulang. Many women will remain outside the labor force. Mr. Speaker, sa palagay ko ay oras na magbigay halaga sa economic contribution ng ating mga seniors. So today, I stand before you to sponsor a bill of utmost importance, an essential piece of legislation aimed at securing the well-being and dignity of our senior citizens. This bill seeks to render eligibility for a social pension as mandatory for all Filipino senior citizens, expanding the provisions of the existing RA number 9994, also known as the Expanded Senior Citizens Act. Our seniors have been very grateful of the social pension for the indigent. Pero nagkakaroon po tayo ng malaking problema sa pagtutukoy o pag-identify kung sino ba ang indigent senior. Marami po, Mr. Speaker, ang nagsasabi, bakit ang kapitbahay ko kasama sa social pension, pero siya po ay mas mayaman sa akin? Hanggang ngayon, hindi pa lahat nabibigyan ng karampatang pension. Less than half are currently covered by the program. So this proposal before us addresses these challenges head-on. Through this measure, indigent seniors will continue to receive their 1,000 pesos monthly pension, and the rest of the senior citizen population who are not currently covered will receive at least 500 pesos per month. By mandating a social pension for all seniors, we ensure that every elderly citizen in our country has a basic level of income security. Indigent man o hindi, may existing pension o wala, lahat ng senior citizens meron ng pension. Uulitin ko po, ibig sabihin, matik na
ang pagiging kasapi sa social pension. Basta edad 60. May SSS pension man o wala, may GSIS pension man o wala, kasama na po. Therefore, I urge all my distinguished colleagues to support this bill, ensuring a safer, more secure future for our senior citizens, a future where their needs are not just met, but safeguarded with the full backing of our government. Thank you, Mr. Speaker and esteemed colleagues, for considering this vital piece of legislation. Maraming salamat po. Thank you very much. Sponsor, Majority Leader. Mr. Speaker, there be Okay guys, at inyong naririnig ang kunting mensahe ni Representative Stella Luz Kimbo. sorry. At napakaliwanag po. Lahat tayo may lahat na senior citizen at the age of 60 ay universal pension na po. Wala na pong matik na. Sorry. At balik po tayo guys sa ating topiko. Doon po sa paano maglakad ng online application sa ating retirement benefits sa SSS. Una sa lahat, take note. Bago po kayo ng inyong online application, sure to it guys na nakapunta kayo sa malapit na branch na laman nyo po na kayo ay eligible for pension. Yan ang pinakamahalaga kasi baka mamaya assuming tayo bilang 60 years old, pasok yung ating mga lahat ng mga hulog ng ating employer, pero minsan hindi natin na maiwasan guys na talagang may mga ganong pangyayari na hindi pala nai-remit po ang ating mga monthly contribution. Okay guys, ang una nyong gagawin guys, kung halimbawa na nanggaling na kayo sa branch at sure nyo na talagang eligible kayo, ay pumunta po kayo sa SSS www.sss.ph. Diyan po kayo pumunta sa mga apo nyo kung hindi kayo marunong na mga senior citizen na hindi natin talagang minsan may kalabuan ang mata natin at hindi na natin kaya operate ng mga Android cellphone. Mga apo nyo po, mga anak nyo, mga pamangkin, makikisuyo po kayo. O kaya pwede rin sa SSS mismo kayo magpaturo. Bigyan kayo ng mga checklist kung ano gagawin nyo. Okay guys, at yun na nga, halimbawa nakapunta na kayo doon na nakita nyo na doon sa may SSS, mag-create kayo guys ng account. Mag-create kayo ng account, hingihan po kayo ng user's name at password. Yan po ang hinihingi. Yan ang aking ginawa nung ako ay at nagpaturo rin po ako sa aking mga anak, sa aking manugang, nagpaturo rin ako kasi medyo mahina tayo, sabihin mo natin medyo mahina tayo sa ganong bagay. Okay, assuming na na kayo guys, matik yan guys, talagang wala po tayong magagawa, talagang yun ang mandatory na magkaroon tayo ng account sa bangko. Pili po kayo ng mga bangko at tanungin nyo guys kung sila ba'y matanggap ng disbursement ng SSS at pang-open account. Pero kung may account na kayo, gaya sa atin, YouTuber tayo, siyempre nag-YouTube tayo, doon po napasok ang ating sahod ng AdSense sa ating account. Kaya sa case ko, ako ay may account na at yun ang nire-register ko. Halimbawa guys, naka-open na kayo, assuming naka-open na kayo, account number, napaka-importante, selfie na hawak mo yung account mo, hawak mo yung ID mo, at yun ang mo doon sa SSS disbursement application. Okay guys, ganito pala pagpunta doon sa SSS disbursement application. Siyempre doon na kayo na nyo na yung sinasabi natin kanina na nakapag login na kayo. Punta kayo guys sa disbursement. Then sundin nyo lang kung ano ang nakalagay doon, sundin nyo lang yung mga hinihingi. Then yan guys, kung halimbawa
approve na. Pero guys, may mga case, gaya sa case ko, may mga ilang beses na inulit kasi nasa system ko yan eh. Nasa siguro, maaring nasa ano ng internet natin na medyo mahina kaya hindi siya papasok sa system. Ilang attempt. Sige lang, continue sila hanggang sa ma-approve. Then pag na-approve na guys, sa aking case medyo ano ko sa inyo, kaya i-share ko sa inyo to kasi sa aking case, akala ko pag approve, yun na yun. Na baka sa i-process na pati yung mali pala guys. Kailangan natin pumunta pa sa, dyan ano ko yan guys, nasa screen ngayon, natin sa screen niya. Pumunta po kayo sa benefits. Ay click nyo yung benefits. Pag click nyo ng benefits guys, pumunta kayo doon sa may application for retirement benefits. Then ang unang ang unang mga tanong, madali lang guys, anuhin kasi hindi naman malalalim na English. Pero ang doon ay kung i-claim mo, kung sa Tagalog ba, i-claim mo ba ang 18 months advance mo. Then mga addresses mo, may mga portion doon ng mga yes or no lang yung sagot. Madali lang guys, madali lang. Then makatanggap kayo ng, halimbawa doon na kayo sa dulo kasi lang yun proceed lang, puro proceed ang makita nyo guys. Pagkita nyo yung proceed, pindot. Pagkita nyo yung proceed, pindot. Sagutan nyo muna yung bago ipindot. Then proceed. Ganun lang ang hanggang sa pinakadulo, maano nyo na andyan sa screen ngayon, maano nyo na approve na po ang inyong application. Then ang pala guys, ang SSS pension ay matatanggap po natin yan within 1 month o hanggang 3 months pag halimbawa may problema. Pero siguro sa aking kasi may nakapag-tip naman din sa akin na pensioner, sa kanya daw mahigit lang 3 linggo aprobado na. Kaya siguro baka palugit lang yan ng SSS sa atin para pag halimbawa may problema. At ang pagkasabi naman din sa akin, i-email lang daw pag halimbawa yan ay i-approve lang kasi may naman doon, may cellphone number tayo hinihingi, may email number. At siyempre pag may may ATM ka, siyempre matik na yon pag dating ng mga 1 month, siyempre mag balance inquiry ka na. Siguro guys, sana nakatulong sa inyo ang video ito at maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga bago po naligaw sa aking channel guys, don't forget to subscribe, like, share guys kasi napakahalaga nito, paki-share para sa mga ating mga kasamang senior citizen na walang ideya kung paano nila makuha ang kanilang SS pension. Pwede kayo guys mag-comment dyan sa ilalim ng description natin sa comment section. Pwede po kayo mag-comment dyan sa inyong mga tanong. At huwag kalimutan po guys na to hit the notification bell, mag-bell all po kayo para sa ating sunod na video kasi ang ating sunod na video ay tungkol naman sa pag-ibig. Ang sa pag-ibig guys medyo may medyo sabihin man natin mas matindi ikumpara sa dito sa SSS kasi sa SSS parang matik ang system, nakikita kagad. Pero sa pag-ibig ako guys medyo kung hindi ako masinop baka ko sa sarili ko na wala na ako makukuha. Pero guys may makukuha pa pala ako dahil ang pagkasabi sa akin nung una nung ko 200 na lang makuha ko. Pero dahil siyempre hindi ako kumbinsido, nagpresento ako ng employment history ko at doon nakita na mayroon pa pala. Okay guys, sana nakakatulong sa inyo nito at abangan nyo po ang ating video sa tungkol naman po sa pag-ibig sa retirement benefit, provident retirement benefits ng pag-ibig. Okay guys, thank you. Maraming salamat sa inyo lahat.